Kung yung pong usapan natin, kung yung pinag-uusapan ng mga juntis-juntis na yan, kung yan po ay nawindang kayo, maging ako rin po nawindang. At kung inyo po akong tatanungin kung 100% naniniwala ako dito sa nagbibigay sa akin ng information, hindi po. Yan ang totoo. Pero, ganun pa man, ay yung mga ibinibigay niya information at ginagarantihan niya na totoo yung mga ibinibigay niyang information sa akin. Gusto ko lang dito yung totohanang informasyon. Kaya nga po, kung kahapon ay nawindang na tayo dito sa usapang buntis, ay ngayon naman po, mas lalo kayong mawiwindang. Dahil usapang laglagan na po ito. Yung mga pagdududa ninyo, bagamat may duda kayo doon sa isang tao na siya na yung juntis, itong mismong informant ko ang nagsabi sa akin na manawagan daw ako kung sino raw sa inyo ang nagdududa, kung sino yung pinagdududahan ninyo, ay pasyalan nyo po yung bahay. Yan po yung hamon sa akin. Yan po yung sinasabi sa akin itong informant ko or informer ko. Na yung halimbawa nagdududa kayo doon sa isang kung sino man yung pinagdududahan na yun na buntis, ay puntahan nyo po, bisitahin yung bahay. Dahil ang sinasabi nitong informant ko, pag nakakita na raw po kayo ng ibang mukha diyan sa bahay na yan na pinagdududahan ninyo, ibig sabihin, yun na po yung komadrona or manghihilot. Dahil madaling araw daw po, alauna ng madaling araw ay sinundo daw po nila sa terminal yang manghihilot na yan. Sinadya daw po nila na ganong oras para walang makakakita. Walang ibang makakakita maliban sa pamilya, no? So ngayon, bakit kaya lahat ito alam nitong informant ko, bakit kaya? Sino kaya ito? At bagamat siyempre natural ay alam niya pati oras eh. Yun daw, may sinundo daw po itong pamilya na yun na raw po yung magsasagawa ng procedure para doon sa pagpapalaglag. Ayan. Ito mga kalingap, mga ka-Adonisa, kung totoo talaga itong balita na ito, na dumating na po yung manghihilot na maglalaglag ng sanggol dito sa sinasabi nilang ex-Kalingap Angel na nabuntis ng sponsor. Aba, nakakawindang talaga yan. Nakakapangilabot, nakakapanginig ng laman. Kasi alam natin na yung gagawin nila ay isa pong krimen. Ito po ay isang malaking kasalanan, hindi lamang sa tao, o higit sa lahat sa Diyos. Gumawa ka na nga ng mali, pati solusyon mo, mali pa rin. Mali na ang pagkatao ninyo. Mali lahat sa inyo. Walang tama. Puro ekis. Ang sabi pa, dumating daw, sinundo ng alauna ng madaling araw para wala daw makakita, para walang masyadong tao, na itong maglalaglag sa sanggol ay hindi makita ng iba. Nakaredy na at malinaw na anumang oras magkakaroon na po ng laglagan. Kaya nga naman, ito pong si Mr. June Berana ay hindi pwedeng makapagsalita ng sigurado sapagkat siya mismo, sabi niya nga, hindi daw po siya naniniwala ng 100%. Pero yung kanya pong informant, marami daw alam. Bakit daw kaya maraming alam? Pati oras ng pagdating nito pong maglalaglag ng sanggol ay alam na alam niya. At kung tayo daw po ay nagdududa, kasama ka, pati ako. Lahat tayo may pagdududa, ay kahit si Mr. Berana ay nagdududa. Kung nagdududa nga daw, ang sabi, puntahan daw kung sino yung nasa isip natin. Puntahan yung bahay. At kung may makita tayo na ibang muka na nandoon, ay malamang ito na po yung babae na maglalaglag ng sanggol. And speaking of paglalaglag,
itong issue na ito, itong pinag-uusapan na ito, ay pwede na rin pong matapos. Sapagkat pwede nilang sabihin yung pamilya nito na wala naman talagang nabuntis. Kasi nga, nagpalaglag na. Yun ang lalabas dito. Kung ito man ay kwentong barbero o kwentong totoo, sigurado ako na unti-unti na po itong mabubura sa ating mga isipan. Mabubura sa sirkulasyon natin dito sa social media. Depende na lamang kung mayroon talagang mga malinaw na ebidensya na lalabas na ito pong lahat ay may katotohanan. Sa akin lang palagay, ito sa akin lamang hindi ko naman sinasabi na gumagawa ng kwento itong si Mr. Verana. Pero ang sa atin ay gusto din natin, kagaya niya, ng katotohanan. Sa tingin ko dito, wag muna nating problemahin yung mismong buntis. Kung ito bang buntis na ito ay totoo. Wag muna nating problemahin ito pong sponsor na di umano'y nakabuntis kung ito man ay totoo. Sapagkat lahat po ng ito ay mababaliwala kung yung mismong informant ay hindi po totoo. Anong ibig kong sabihin dito? Ang tignan natin muna siguro kung yun bang sinasabi ni Mr. Verana na informant ay totoo o kathang-isip lang din naman. Hindi ko ulit sinasabi na sinungaling si Mr. Verano. Ang sinasabi ko rito, mas maganda siguro na itong informant na mismo ang magsalita. Kahit pa nakablurred ang kanyang mukha, magsalita, mag-record, bigay itong video na ito sa Kalingap, sa pamunuan ng Kalingap, para patunayan na ito po ay may katotohanan, para hindi tayo nawiwindang ng kaiisip. Baka kasi isip tayo ng isip doon sa beneficiary, kung ex-Kalingap Angel man yan na nabuntis, baka nawiwindang tayo sa kakaisip dito sa sponsor na matulis na nakabuntis. Subalit ang totoo pala nito, ang hindi nag-i-exist ay yung mismong informant. Kung hindi pala nag-i-exist ang informant, ibig sabihin lahat po ng kwentong ito ay walang kabuluhan. Nagkakaroon lamang yan ng kabuluhan kapag ating napag-uusapan, kapag tayo po ay nakikinabang dahil sa Diyos. Wala namang problema yan. Kanya-kanya naman tayo ng strategy. Sabi ko nga nung nakaraan, kung ito man ay may katotohanan, kawawa naman ito pong beneficiary na ito. Mas maganda nga na hindi ito totoo para wala tayong nakikitang tao na naagrabyado, na pagsasamantalahan at kung ano-ano pa. Kesa magkaroon ng katotohanan at makagawa pa sila ng malaking kasalanan. Nagets po ba natin? Kay Mr. Verana, wala tayong problema dyan. Wala naman akong iniisip na kung ano. Ang sinasabi ko nga lang dito, naghahanap din tayo ng katotohanan, ikaw man at ako, para naman mabigyan ng solusyon, para naman mabigyan ng aral kung ano man yung mga nakikita nating pangyayari dito po sa ating pong lipunan. Na hindi tayo basta-basta nakakakita, nakakadinig ng mga negatibong mga paksa, mga negatibong pangyayari. Kung hindi sa mga ito, tayo po ay natututo kung totoo man o hindi. At yun ang dapat na ikawindang nating lahat kung wala kang natutunan. Yan ang pinaka-importante. Nagets nyo po ba? Kaya sa mga susunod pang araw, aabangan natin kung ano po ang mangyayari. Lalo na, sinasabi ng informant ni Mr. Verana, kung totoo man siya, na dumating na raw ang maglalaglag dito sa sanggol, sa sinapupunan ng ex-Kalingap Angel di umano na nabuntis ng sponsor na matulis. Yan. Ano sa tingin nyo, mga Kalingap, mga Kanois? Totoo ba o hindi? Comment na.